Samantala, nag-iwan din ng malaking pinsala sa Dumaguete City ang bagyong Pablo. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Alex Pal ng PTV Dumaguete. Maaring hindi mapapansin ang mga nasirang tindahan sa tabi ng Quezon Park sa Dumaguete kaninang umaga. Ang mga tindahan dito ay itinayo lamang magmula nung kapistahan ng Dumaguete sa katapusan ng Nobyembre. Pero pagdating mo sa Rizal Boulevard, makikita na ang mas malaking pinsala. Mga puno ng pine tree na mga 30 taon nang tumutubo ang tinumba ng bagyong Pablo. Ang kinukunan ngayon ng pinakamaraming retrato ay ang floating passenger terminal ng Delta Fast Ferries Corporation na tinangay ni Pablo mula sa pier hanggang sa tabi mismo ng boulevard sa harap ng Silliman University. Ito ay ang pangalawang malas para sa Delta Shipping Corporation na nawalan din ng isang barko dulot sa bagyo. Ang Delta One Fast Craft ay lumubog kahapon sa Siquijor habang naghahanap ng mataguan. Natagpuan naman at ligtas na ang 5 tripulante at mga 46 anyos o 352 days ang ato ang pagserbisyo sa Pag-asa Weather Bureau kanhi. Karon pa kung nakasinati o nakakita o katalagman nga diin hapit nagasunod ay itong sa Sindong o kani karon nga si Tupika Typhoon Pablo kadin dako kayo danyos ang nakahatag usab dinhi sa atong bayan. Ngayon ang paglilinis ay priority number 1. Linis dito, ayos doon. Halos sa ang katumingin, ito ang makikita mo. After about 2 hours and a half when the wind subsided, we immediately dispatched everything. So in less than an hour, all the roads were blocked by trees were already passable, especially the main streets here in the city of Dumaguete. So karon, we are now in the process of rehabilitation, what we call cleaning, and we had about 3,794 evacuees yesterday. But out of that, based on this morning's report, about 80% already went back to their respective houses. Okay. From the very start, during last month Sunday's briefing with my department heads, I told them, let us zero casualty. And Kaloy's ginawa zero casualty. Sa Negros Oriental naman, maliban sa isang lalaki na natamaan ng puno ng niyog, walang ibang naiulat na namatay dahil sa bagyo. Pero patuloy pa rin ang pagsisiyasat. Para sa PTV News, Alex Pal.